Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Bumaba ang inflation rate ng Pilipinas sa pinakamabagal nito sa halos 2 taon noong December, ngunit hindi pa rin ito nakakamit ang target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Tumaas ang Consumer Price Index sa 3.9% noong December mula sa 4.1% noong November ng nakaraang taon, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ngayong Biyernes. Ito na raw ang pinakamabagal mula noong February 2022 at ang ikatlong sunod na buwan na bumaba ang inflation na nagbibigay ng average inflation rate na 6% para sa taong 2023 na malayo pa rin sa target na 2% hanggang 4% ng BSP. Subalit naninindigan pa rin at hindi nagpatinag ang BSP na manatiling sufficiently tight ang mga policy settings nila at binigyang diin ang mga concerns tungkol sa inflation sa kabila ng pagbagal sa bilis ng mga pagtaas ng presyo. Sinisi ni Energy Secretary Rafael Lotilla ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa malawakang blackout sa Panay Island. Sinabi ni Lotilla sa isang panayam na mayroong 2 oras na palugit para kumilos ang NGCP upang maiwasan ang pagbagsak ng sistema, ngunit nabigo umano itong magsagawa ng manual load dropping. Samantala, inihahangad ng mga mambabatas na imbestigahan ang malawakang pagkawala ng kuryente sa Western Visayas. Ayon kay Senate Energy Committee Chairman Raffy Tulfo, malaki ang pagkalugi sa ekonomiya ang naidulot ng pagkawalan ng kuryente. Umaabot na rin sa mahigit 1 bilyong piso ang nawala sa Iloilo dahil sa blackout. Tinitiyak naman ng NGCP na ginagawa nito ang lahat para maibalik ang kuryente ngayong araw, January 5. Kinundena ng China ang tinatawag nitong muscle flexing ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa katatapos na Joint Maritime Patrol exercises ng magkaalyadong bansa nitong Huwebes. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, sa isang press briefing nitong Huwebes ng gabi, ang pagkasanib ng pagsasanay na ginanap ng mga kaalyado ay may masamang epekto sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nangako rin ang China na mahigpit nilang pangangalagaan ang mga interes nito at hinihimok na itigil ang mga irresponsableng aksyong umano upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Lumabas si Maha Salvador sa Korean drama series na Gyeongsang Creature Part 2 sa teaser nito na tiyak na susubaybayan ng mga Pilipino. Inihayag ng Netflix sa pamamagitan ng isang post sa X na si Maha ay gaganap sa papel ng isang pasyente sa Onsong Hospital bilang isang Philippine creature. Sumagot si Maha sa mga komento sa Instagram na siya rin mismo ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ilalabas ng Netflix ang Gyeongsang Creature Part 2 ngayong araw, January 5. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.